Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's episode, pag-uusapan po natin ang mga changes sa policy ng IRCC na inilabas ngayong January 14, 2025. Regarding po dito sa mga changes ng Open Work Permit for spouse, common law, and ng mga anak ng ating mga temporary resident dito sa Canada. Before kasi kahit na anong tier, kahit tier 4, tier 5, ay kasama sila sa pwede pang ma-sponsor yung kanilang mga family dito sa Canada, kahit yung mga nasa low wage. That was before, but ngayong January 14 po, ay naglabas po itong IRCC ng bagong rules. Ito nga nakalagay dito, the Government of Canada continuing to strengthen the integrity and quality of our temporary residence program while supporting the country's economic goals and labor market needs. So malinaw na nakalagay po dito, effective January 21, 2025, only spouses of certain international students and foreign workers will be able to apply for a family open work permit. Family open work permits will be limited to spouses of international students who are enrolled in master's program that are 16 months or longer, doctoral programs, or ito po yung selected professional or eligible programs. Sa family of open work permit will be limited to spouses or foreign workers who are employed in, ito po yung sa mga foreign workers, ito po yung mga magpo-focus tayo dito. Meron po dito na tier 0 and tier 1 occupation. So wala pong sinasabing exemption. So pag ang inyo pong occupation ay nasa tier 0 and tier 1, pero makikita po natin dito, nakalagay nga po dito sa tier 2 and 3 occupations in sectors with labor shortages or linked to government priorities, which is ito nga po. This includes occupation in natural and applied sciences, construction, healthcare, natural resources, education, sports and military sectors, and the full list will be available on January 21, 2025. So ilalabas pa po yung ibang list sa January 21, 2025. So ulitin ko lang po, sa 0 and 1, automatically wala pong exemption. Yung mga nasa category ng tier 0 and 1, pwede nyo pong ma-sponsoran yung inyong spouse, common law. Pero doon po sa tier 2 and 3, selected lang po, at ilalabas pa yung full list ay sa January 21, 2025. Well, in addition, the foreign worker must also have at least 16 months remaining on their work permit at the time when their spouse applies for the open work permit. Malinaw din po na nakalagay dito, dependent children of foreign workers will no longer be eligible. So yun po yung masaklap na pagbabago. Dahil before po inilabas itong policing ito, marami po akong nakakasalubong nitong mga nakaraan dito sa Value Village, sa supermarket, sa superstore, sa kung saan-saan pa naman po, na may plano po sila dito i-sponsor yung kanilang asawa at mga anak. So malinaw po, ulitin ko sa mga kapwa ko po temporary foreign workers. So hindi nyo na po pwedeng i-sponsor yung inyong mga anak. Malinaw po na nakalagay po diyan, dependent children of foreign workers will no longer be eligible. So ang pinakang chance nyo na lang po is yung maka-apply po kayo ng permanent resident. Kaya nga nung nakaraan sabi ko, kung may chance na maka-apply po kayo ng permanent resident, mag-apply na po kayo. Dahil talagang pahirapan po ngayon. So ngayon po ipapakita ko sa inyo kung saan bang tier kabilang yung occupation na plano nyong applyan po dito sa Canada. So ito po yung tinatawag natin dito sa Canada na National Occupation Classification. Yung tinatawag minsan natin na ano po ba yung NOC code. Yan, ito yung kadalasang tinatanong ng mga karamihan. Kung saan po ba sila kabilang na tier. Tier 0, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5. Kasi may mga nagtatanong nga po, Sir, kahit po ba hindi pa ako permanent resident, may chance po bang ma-sponsor ko yung aking asawa at mga anak? Well, ito nga po yung nabanggit ko kanina sa inyo na yung tier 0 in tier 1, yan po yung mga walang exemption. But when it comes to tier 2 in tier 3, yan naman po yung may mga eligible lang na occupation na pwede nilang ma-sponsor yung kanilang mga asawa at mga anak. But when it comes to tier 4 in tier 5, yan po yung nagbago. Wala na talagang chance. Unlike before na kagaya namin, mga nasa tier 4 and 5, pag ikaw ay naging supervisor, for example, ikaw ay nasa farm, naging supervisor ka, pwede mong ma-sponsor yung iyong asawa at anak. Kung ikaw naman ay food counter attendant, biglang ginawa kang supervisor, food service supervisor, so pwede mo na rin ma-sponsor yung iyong mga asawa at anak. Pero ngayon po ay hindi na. Ang meron na lang pong chance is yung tier 0, tier 1, 2, 3, yun na lang pong mga yon. So ito po
po yung example ng mga jobs na available dito sa Tier 0 and Tier 1. Kagaya po nito sa Tier 0, Advertising, Marketing, Public Relation Manager, Financial Managers. Sa Tier 1 naman po, ito nakalagay dito, Financial Advisor, Software Engineer. And nakalagay naman po dito sa occupation, dito sa Tier 2, Computer Network and Web Technicians, Medical Laboratory Technologies. Yan po, nakalagay din po dito a college diploma, apprenticeship training or 2 or more years or supervisory occupation. And then nakalagay naman po dito sa Tier 3, ito bakers, dental assistant and dental laboratory. Ito po yung mga examples lang. Nakalagay din po dito sa Tier 4, home child care provider, retail salesperson and visual merchandiser. So ito po yung mga hindi nakasama, Tier 4 and Tier 5. Ngayon kung gusto nyo pong ma-check yung mga occupation kung saan po kayo kabilang, ito po yung mga example. Pumunta po kayo dito sa parteng ibaba, makikita nyo po dito, find your job title, code, and tier. So i-click nyo lang po dito sa filter items, yan, click nyo lang po to, yan. And then i-type nyo po kung ano po yung saan kayo kabilang diyan. And makikita nyo din po dito yung example ng 000, yung Tier 0. And then the next natin, ito po yung ibang occupation ng Tier 0 at kung anong NOC code sila. Yan, dito pa, yan, puro 0 din to. 0, 0, ayan to, yung iba Tier 1 na. Tier 1, Tier 1, Tier 1, yan. Check nyo na lang po ito guys. I-next nyo na lang ng i-next at lalabas po dito para ma-check nyo kung saan kayo kabilang na tier yung inyong occupation na ina-applyan po dito sa Canada. So ngayon guys na malinaw na nakita nyo na kung saan kayo kabilang, ilalagay ko po yung link kung saan nyo makikita at kung paano nyo ma-check kung saan kayo kabilang na tier code dito sa Canada. So ilalagay ko yung link dito sa description below at saka itong bagong announcement ng IRCC. So para po dun sa mga tinamaan ng ganitong mga changes sa policy na nakikita ko nga po dito ngayon sa iba't ibang group at even dito sa Filipino British Columbia, marami ang nalungkot, marami ang parang nawalan ng gana na magpatuloy dito sa Canada dahil ang pangarap kasi talaga nila is madala yung family nila dito. So yung iba dumarating dito as temporary foreign workers pa lang, close working permit, dinadala na nila yung family nila. And then madalas kung paalala po ito sa mga nakaraang vlog natin, hindi ako nagkukulang sa inyo, ang pinakang safe po talaga bago nyo dali ng family nyo dito yung naka-apply na kayo ng permanent resident or kayo ay talagang permanent resident na. Kumbaga, isettle nyo muna yung status nyo dito kung stable na po kayo dito. Kasi ang ganda po nung pagdating nila dito, permanent resident kayo. So pagdating nila dito, permanent resident na rin sila. So kung kukunin nyo po yung family ninyo nang hindi pa kayo nakaka-apply, tapos alam nyo yung may plano na kayo next 2 months, next 3 months, 6 months, take ako ng self-tip pa lang at ako mag-apply ng PR and then nagbago nga yung policy kagaya po ng nangyari ngayon. Kalalabas lang yan na balita. So parang guguho na yung mundo ninyo. Ito yung madalas mo sinasabi. Kaya sasagutin ko ngayon yung tinatanong nito ni Kabayan na sabi nga niya sa akin, ito po. Parang mali naman sir yung sasabihin na wag dali ng asawa at pamilya hanggang di ka pa PR. Sa opinion ko lang po sir, mukhang taliwas yan. Unang-una, kaya tayo nagpupunta ng Canada is dahil isa ito sa bansang may mabilis mag-offer ng family unification. Dapat po habang may opportunity dalhin sila dito given na yung point na mahihirapan kasi wala namang madali sa umpisa. The thing is sama-sama. Pangalawa, mag-fail man at least naparamdam mo at napa-experience mo sa family mo ang Canada life. Well, doon pa lang puputulin na kita Kabayan. Mag-fail man, at least naparamdam mo sa pamilya mo yung Canada life. Sa inyo po siguro, na mapera po siguro kayo, na mag-fail man, okay lang uuwi kayo sa Pilipinas. So paano po yung mga nakaraang ginawa kong vlog na may in-interview tayong kababayan natin, nasabi nga niya, parang umiiyak na yung buong family niya, kasi hindi na nga daw siya i-renew ng employer niya kasi kailangan taasan yung kanyang salary kasi nga nasa low wage siya, so kailangan gawing high wage siya para makontinue pa rin ma-sponsor yung family niya. Then nung nakaraang Pasko, nag-message uli siya sa akin, sabi niya hindi na nila na-enjoy yung Christmas dahil nga nag-iiyakan na yung buong family niya, yung mga anak niya, yung asawa niya, kasi napipil nila na ilang buwan na lang maghihiwa-hiwalay na sila. So bakit po iba yung sitwasyon nila sa sitwasyon nyo? Kasi unang-una, baka po kayo mapera kayo. Nasabi nyo nga, at least na iparanas na makarating sila dito, okay lang mag-fail at umuwi sila. Baka mapera po kayo pag uwi ninyo. May hawak pa rin kayo. Kasi yung iba pong kakilala ko dito, kadarating pa lang po ng Canada, pinangutang pa yung pagkakapunta nila dito.
And then dahil may nag-advise daw sa kanila na kunin mo na yung family mo, pwedeng madala ang family dito. So ipinangutang din yung pagkakapunta ng family nila dito. Nagmadali po dahil sa kagustuhan na magkasama-sama. Naintindihan ko po yung mga sitwasyon na gano'n. Dahil ang Pilipino is family oriented. Masaya po yan. Kahit ako, lagi kong sinasabi sa inyo, masarap magtrabaho, masarap yung pagkagaling mo sa trabaho, may uuwi ang kang pamilya. Yun nga lang, kung hindi pa stable ang status mo dito at nagbago yung policy, kagaya nung nangyari kay Kabayan na hindi na siya i-renew, mapapauwi yung family niya at hindi siya makapaghanap ng LMIA dahil yung mga LMIA na ino-offer sa kanya is walang chance na ma-sponsor din yung family niya. May kasama din po tayo dito na dinala na yung family niya, hindi pa nakaka-apply ng PR. So, dahil nga doon sa bagong inilabas na policy, ang mga sinasabi din ng mga pinanood kong consultant, may chance na pag i-renew na nila yung open work permit ng mga spouses nila ay hindi na po ma-renew, ma-refuse na po. So mahaba pa yung sinabi ni Kabayan dito and sinagot ko naman siya ng isang mahaba din na explanation. Sabi ko nga sa kanya, Kabayan, never ako ni minsang kumontra do sa mga dinadala yung family nila dito. Ang sa akin lang is paalala na just make sure bago nyo dali ng family nyo dito, naka-apply na kayo ng PR or PR na kayo. Dahil before naman talaga, nung maluwag-luwag pa, dinadala nila yung family nila dito. Pagdating dito, nag-a-apply sila ng PR. Then while waiting do sa kanilang permanent residence application, na dito na po yung family nila. Pero ngayon po, yung mga dumarating ditong family nila, tapos wala pang apply ng PR, ang ending po, ayun po, nag-iiyakan, napapauwi na. Ang daming nag-message sa akin nung paglabas itong policing to. Nasabi nila sa akin, Perds, paano yan, mapapauwi na yung family ko. Sabi ko naman sa'yo, wag mo na sana munang dinala agad yung family mo. Sana isinettle mo muna yung sarili mo. Ang sagot po ng bawat taong mga nakakausap ko na dinala na nila yung family nila dito, yung mga anak daw nila ay naka-adjust na dito, nasanay na dito sa Canada. Yung asawa daw nila, syempre sanay silang magkasama gabi-gabi dito, and then uuwi ng Pilipinas, nag-iisa-isa ka uli dito. So mas nakakalungkot po yun. Kaya sa iyo, Kabayan, na nag-comment na sabi mo, taliwas sa paniniwala mo na bakit hindi mo nadalhin ng family dito at dito na lang parang ika ngay sama-sama sa hirap at ginhawa. Hindi na po practical sa ngayon yan, yung sama-sama sa hirap at ginhawa. Mas maganda po na pagdating nila dito kahit papano, may isang naka-adjust na habang sila nag-a-adjust, pwede mo silang alalayan. At ang kadalasang sinasabi din nila na parang alam mo yung pinagbakasyon mo lang dito at pinatikim mo lang sila ng konting sarap, ang ending pala ay parang mas mabigat po kasi yung magkakahiwa-hiwalay Kasi naiparanas mo na yung buhay sa Canada, naka-adjust na sila, and then ang ending pauwiin mo lang din pala. Well, habang nagbabasa-basa ako sa mga iba't ibang group dito, especially dito sa British Columbia, mga Pilipino dito, marami pa rin mga kababayan natin ang matataas ang tingin nila sa sarili nila, na may isa akong nabasang post na sabi niya, bakit ganito yung mga Pilipino dito? Porke ba kay PR na, porke kay citizen na, hindi kami makakuha ng simpatya sa inyo? Dahil ba porket pinagdaanan nyo at nalagpasan nyo na yung ganitong klaseng hirap? Napakahirap sa loob na yung family ko uuwi at magkakahiwa-hiwalay kami dahil nga sa mga pagbabagong ito. So parang alam nyo po yung sabi ko nga, bakit may mga ganong klaseng Pilipino na kung hindi naman makakatulong yung komento mo at hindi makakapagpagaan do sa dinadala ng mga kababayan natin, sana po shut up na lang po tayo. Alam nyo po yung magsalita ka ng hindi maganda sa kapwa at nakakasakit ka ng kalooban ng kapwa mo, hindi mo alam baka bumalik yan sa'yo. Well, after inilabas itong policing to, nagbabasa ako sa mga group at halos lahat talaga ng mga nakikita kong post at even yung mga consultant is nakikisimpatya dun sa mga parang ika nga ay bumagsak ang mundo, gumuho ang mundo nila dahil plano nilang dalhin yung family nila dito, ay yung pala wala ng chance, at then yung iba naman is nadala na yung family nila dito, kaya nga lang ayun nga, hindi na daw marirenew. Ang pinakang chance na lang nila para mag-stay dito yung family nila is yung maka-apply ng permanent resident. So sa pagbabasa-basa ko po sa iba't ibang group dito, talagang nabasa ko do sa mga nagpapaupa, ng mga naghahanap ng mga mangungupahan, room for rent, talagang wala na daw umuupa do sa mga paupahan nila. Parang ramdam na daw talaga nila yung pagbabawas ng mga tao at marami na ang umuuwi na mga hindi nare-renew dahil nahihirapan daw sila, ang tagal na daw bakante nung kanilang paupahan, wala daw umuupa. Unlike daw before na talagang hindi na babakante, may nagtatanong pagkatapos ng student, foreign workers, kung ano-ano pa. So ngayon, ilang buwan na daw nakatenga yung mga paupahan nila, wala na daw sila nakukuhang mga tenant. So para po doon sa mga kababayan natin na nababasa ko sa comment section na nagtatanong, Sir Perds, may plano po akong pumunta sa Canada at daling ko po yung family ko po diyan. Kung magagawa nyo po na makarating dito na landed PR or landed immigrant, yan po ay mas maganda. Pero kung kayo po ay darating dito as temporary foreign workers at plano nyo pong dalhin yung family nyo dito, alamin nyo pong
po muna, ilalagay ko po sa description below yung mga changes sa policy ng IRCC na inilabas ngayon January 14, 2025. At para naman po doon sa mga nagtatanong kung saan sila kabilang na tier, kung tier 0, 1, 2, 3, 4, or 5, ilalagay ko din po yan sa description below. I-check nyo na lang po kung may chance po ba na ma-sponsor nyo yung inyong family members, even kayo ay temporary resident pa lang dito sa Canada. So see you guys sa next vlog. Hope na may natutunan kayo sa ating today's episode. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga nangangarap makarating dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.